mensahero sa umagang ito, Pastor Robert. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay ng ating pastor na siya magbabahagi ng salita sa atin ngayong umagang ito. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa kabila ng abala tayo sa buhay ay meron tayong panahon na patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Sa umagang ito, nais ko po kayong dalhin sa isa pong pag-aaral at pamagatan natin na Paradox of Faith. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. Okay, plus na lang po. Okay, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong basahin ating susing talata sa aklat po ng Matthew chapter 23 na ang sabi po rito ay, "The greatest among you will be the servant of all." Tayo po ay imukod sa panalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataong ito na amin pong matunghayan muli ang inyong mga salita sa buhay ay patuloy na manatili upang ang aming pananampalataya ay patuloy na lumago at mahanda sa inyong pong pagparito, sa pag-agaw ng inyong pong mga nobya. Pagpalain ng aming pag-aaral sa mga oras na ito sapagkat aming pong hinihiling sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay makakaupo. Okay, nais ko po kayong dalhin sa isang pong pag-aaral na pinamagatan po na The Paradox of Our Faith. So marahil ay nagtataka tayo kung ano ba ang kahulugan ng salitang paradox. Minsan ay nasabi po ni John, sabi niya, "I must decrease and he must increase." So ito po yung pagtatagpo ng forerunner na walang iba kundi si John the Baptist at ang kanyang pinsan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Magbasa tayo ng isang quote ng sabi po ay ng isang mensaghero, You want me to tell you how to get up? Get down. The way up is to go down. He that humbles himself, God will exalt. Is that right? He that exalts himself will be made abased. Another quote, sabi niya ay, in your sight, you are becoming something God's sight then. And always remember these friends. The way up is down. He that exalts himself shall be abased, but he that humbles himself shall be exalted. Okay po? Kaya napakaganda po ng ating mensahe na ating pong pag-aaralan ng salitang paradox. Next po. So kunin natin ang isang kahulugan ng salitang paradox o pause. Konsultahin po natin si Mr. Webster. Okay, so na-consider niyo na ba na yung ating pong buhay bilang mga mananampalataya ay nakabase po sa salitang paradox. Of course, minsan lang natin po itong napapakinggan at minsan lang din po nating natutunghayan. Para mapagtibay ang ating pong pananalig sa salita ng ating Panginoon, tunghayan natin ang isang kasaysayan na kung paano nailimbag ang banal na kasulatan. No? I-google po natin. I-type natin yung pangalan na Gutenberg Bible. Ang Gutenberg Bible ay siya pong katulad ng Biblia ang ating pong pinanghawakan sa kasalukuyan. Nung araw, ang Biblia na hinahawakan nun ay tablet. Di ba? Tablet po. Nasulat po ito sa clay.
Di ba? At pagkatapos noon, ay naisulat ito sa scroll, nahaba po. Di ba? Kaya minabuti ng mga mananampalataya na maisaayos yung aklat ng banal na kasulatan. Kaya natuklasan po yung papyrus, no? Kaya sinikap na yung po mga kasaysayan, mga katuruan ay mailimbag sa pamamagitan ng papel, no? Kaya purihin ng Panginoon sapagkat sa kasaysayan ay ginamit ang Diyos ng mga lalaki at katulad ni Gutenberg. Si Gutenberg po at ang kanyang mga kasama sangayon sa ating kasaysayan na sinikap nila na may sulat ang Biblia na katulad ng ating Biblia. So mean to say, na imbento po ang printing press sa pamamagitan po ng Biblia. No? At ang unang aklat na nasulat at nailimbag sa printing press ay ang Biblia. Hindi po mathematics. Hindi po science. Hindi po engineering. O anumang pa mga subject na kinukuha natin sa academic. Meaning to say, the most very important book in the world history ay walang iba kundi ang Biblia. Di ba? But why most of us, we focus at we give most of our time sa mga academics? Di ba? Pwede bang i-plus po natin? No? Dito po sa ating Gutenberg. Yan, para makita po nila. Okay. Medyo may delayed lang sa ating ano po. Okay, pag tinype ninyo sa Google ninyo ang Gutenberg Bible, lilitaw po yan na yan po ay nailimbag noong 1455 ni Johann Gutenberg at ng kanyang mga kasama na si Johann Hus. Next po. Ayan, next po. Ayan. So, noong 1455, natuklasan po yung printing press na mailimbag ang Biblia. Nulit po natin. Ano ang unang nailimbag na libro? Walang iba kundi po ang Biblia. But why we are not so much focused our attention sa pagbabasa sa Biblia? Di ba? Yun yung challenge po sa atin. Di ba? Mahaba yung ating pagbabasa sa science, sa mathematics. But wherein pa, ang unang libro na nailimbag ay Biblia. Hindi po advocacy na ilimbag yung pong science, mathematics. Ang unang advocacy po na mailimbag ang libro ay ang Biblia sa pamamagitan ni Gutenberg. Next po. So, kaya makikita po natin sa larangan ng literatura, ang Biblia po ang siyang pinakamataas na puno sa larangan ng literatura. Di ba? Ano po ang pinakamataas na puno sa larangan ng literatura? Walang iba kundi po Biblia. Hindi po science, hindi po mathematics, o ano pa mang mga aralin na ating pinag-aaralan sa ating pong edukasyon. Dapat na mamulat ang ating mga kaisipan na ang unang pinakamahalagang Biblia sa lahat ng literatura ay ang Biblia. Okay, next po. So kaya, sabi nga, ayan, it's the most wonderful book that was ever written. There's never a piece of literature ever written like the Bible. Wala pong ibang Biblia na talagang nasulat na tulad ng Biblia. Kasi kung hahanapin mo ang lahat ng kaalaman ay nasa Biblia. Kung tungkol sa kautusan, nasa Biblia. Kung tungkol sa siyensya, nasa Biblia. Tungkol sa moral, ay nasa Biblia. Lahat ng mga bagay ay atin pong masusumpungan sa Biblia. It's the only book in existence tells you where you come from. No? Maging kung saan ka galing. Diba? Bagamat nakakalungkot, tayo po'y guro sa mataas na paaralan ng CHED, sa Palawan State University, nagturo tayo sa mga guro. Pero anong ang ating tinuturo sa anthropology na ang tao ay galing sa unggoy? Hindi ba? O maging kayo man, hindi po papayag na kayo ay galing sa unggoy. Diba?
Tinuturo ng siyensya na man is the highest form of an animal. But in fact, we are so glad na ang Biblia ay the book in existence tells you where you come from. We are created according to His image and likeness. So ang ating pinagmulan ay galing sa Diyos. Hindi po galing sa unggoy. Bakit gano'n? Malungkot ang ating Department of Education. Ganyan pa kakapal yung turo na ginagamit natin sa anthropology for future teachers. Kaya yun, na naging sila'y guro, naging principal na, ay tinuturo pa rin ng tao galing sa unggoy. Diba? But so far, this book tells you where you come from. Who you are. Sino ka ba? Di ba? Yun yung maganda dyan. And where you are going. Kung saan tayo patutungo. Yung ating direction. Di ba? Yun yung maganda dyan. Next po. So, ayan. So, shall we speak now the author in the word of prayer? Ayan. So, sino po ang author ng banal na kasulatan? Alam natin kundi ang Diyos. Nagdala siya ng isang sulat para sa inyo at sa akin para malaman natin siya, makilala natin siya, kung sino tayo, bakit tayo narito, at saan tayo patutungo. Kaya, the Bible, no, siya po ay isang free literature, no, that we can read. No, kahit anong mang citizen ka, ay mababasa mo ang Biblia. Kaya napakaganda na kahit ang mga nitibo ngayon ay meron na silang mga sariling lingwahe na pagbabasa ng Biblia. Okay, next po. So kaya, ayan, dito. His Bible is the most popular book that there is in all the words amongst all the literature. Yun yung maganda dyan eh. Di ba? Kahit na kung saan kang panig na mundo, makikita mo ang Biblia na siya pa rin ang mas matayog na literatura. Kaya dapat bibigyan po natin ng pansin ang Biblia. Tingnan nga natin, sino ba ang nakabili ng sarili niyang Biblia? Pakitaas nga po yung kanang kamay. Purihin ng Panginoon, marami po. No. So, nakakalungkot lang, ang iba nakakabili ng cellphone, pero ang Biblia, hindi po mabili. Ha? Tabi-tabi po ha, wala po tayong pinapatamaan. But so far, nakakabili ng cellphone. Pero, hindi makabili ng wow naman. And then, yet, you are proclaiming that you are Christian? Okay. Ang Bible daw ay nasa phone na. Pero, alam niyo po, yun yung hamon sa atin, iba pa rin yung Bible po. Iba pa rin yung hardbound. Di ba? Kaya, I encourage you na bumili pa rin po ng ating pong Biblia. Next po. So, sa Biblia, marami pong mga bagay na hiwaga na mas magagalak ka kapag natuklasan mo at inaral mo. Di ba? Kaya yun yung mga bagay na tinuturo natin sa lahat ng ating mga aralin. Di ba? Kaya merong 7 seats of mercy, 7 seats, 7 churches, 7 stars, 7 manifestations, 7 spirits. Naku po, alam nyo, kami po yung mga kapatid dito na mga opisyales, kapag nag-sharingan kami nila Pastor Ray, talaga namang maabot ng gabi. Di ba? Umuwi ng 10 o'clock pa. Di ba? Yun yung maganda. Ibig sabihin ay talagang nagnanais na patuloy na maunawaan ang mga salita ng ating Panginoon. Next po. So, kunin na lang natin yung mga mahalagang bagay. So, the Bible ay, there's a lot of pneumatics in the Bible. No? Not another piece of literature, but we can find in the Bible ang lahat ng mga bagay na nahayag 1,000 years ago. Diba? Dito natin makikita kung mga bagay kung paano nilikha ang lahat. Bago ang paglikha pa ng sanlibutan, nandun po yung prehistoric, di ba? At yung ating mga propesya na nahayag po sa aklat ng Revelation. Next po. So, next. Ayan, next po. Ayan. Dito na tayo pumukus sa ating pong pinakapaksa. So, ano po yung paradox? Ang paradox po ay it's a contradictory statement that is still true. Although sometimes it seems contradict to each other, but it is not. Yun po yung ibig sabihin ng paradox.
mga salita na akala mo ay magkalaban, magkakontra, pero hindi po sapagkat tumutukoy ito sa tunay na mga kapahayagan. Next po. So, the word paradox, kunin natin yung pinaka-nominal meaning of definition. Ibig sabihin ng nominal definition ay yung ugat ng mga salita ay ating pong kukunin. So, ang ibig sabihin ng mga ugat ng mga salita ay etymology definition. So, sa paradox ay merong salitang para means beyond. No? At dox ay ibig sabihin ay to think or opinion or glory. So, yan po ang root words ng salitang paradox. Next po. So, ano ang layunin ng paradox? Bakit merong paradox ng mga pagkakasulat ng mga literatura? Ang layunin po niyan ay una, to arrest attention. Yan. Ginamit ang mga salitang paradox sa Biblia upang sa gayon kunin ang mga attention ng tao. Di ba? Kaya yun yung kahalagaan ng paggamit ng paradox. Kaya even in business, even in marketing, even in some other institution, kailangan mo ito, no? Yung to get your attention. Di ba? Katulad ng word na AIDA. No? Sa word na AIDA ay kailangan mo meron kang attention, interest, desire, and action. Kaya para makuha mo yung action, ay kailangan mo ng paradox kasi kukunin niya ang iyong attention. Number 2, purpose ng paradox ay to provoke, press, thought. Ano raw? To provoke, press, thought. Ano ba yung provoke? Di ba? Yung provoke, parang ano yan eh. Sarcastic yan. Medyo may bigat. Merong weight. Hindi siya ordinary. Di ba? But so far, kailangan na merong bigat upang sa gayon ay mapukaw yung ating mga kaisipan. No? Yun po ang purpose ng paradox to get your attention and to provoke, press, thought. Okay, next po. So, ang paradox is a figure of speech. Is a figure of speech. Na kung saan ay mga lingwahe na upang kunin natin ang mga kahulugan ng mga pangungusap o kwento at mga kasaysayan. Next po. So, the paradox is a part of figure of speech. Pag inaral po natin yung figure of speech, napakarami po, no? Tignan po natin. Halimbawa, ayan. So sa pag-aaral po ng pagbabasa ng Biblia, hindi po titik for titik. Kailangan natin maunawaan na ito po ay Hebrew literature na nakapaloob ang napakaraming mga pag-aaral tungkol sa literatura at gagamit ka ng figure of speech na merong paggamit ng salitang simile, metaphor, personification, yan, at marami pa na hyperbole at saka antithesis at saka irony at nakapaloob doon ang salitang paradox. We don't have enough time to discuss everything, but so far, I gave you an idea or assignment that you can do it in your home na marami palang mga bagay na dapat alamin para lubos mong maintindihan ang salita rin ng Panginoon as a literature. Okay, next po. So, ayan, ang dami pong pagbabaybay, no? Nagagawin natin. But so far, just would like to give you an idea. Next po. So, gagamit tayo ng analogy, no? At mga salitang univocal, equivocal, misnomer definition. Hindi yung pagkabasa mo ay yun na po yung letter for letra. Halimbawa, yung salitang centipede, no? Yung salitang centipede, ang ibig sabihin ng centi ay ano po? Ano yung centi? 100. Yung pid po, ang ibig sabihin nun ay pid. Diba? So, centipede. Yung centipede po is a misnomer definition. So, kaya kapag nakakita ka ng centipede, bilangin mo yung paa niya. 100 ba? Hindi po. Di ba? Hindi po 100. Although ang meaning ng centi is 100. Pero, tinawag yan na misnomer definition sapagkat hindi po siya titik for titik.
Yan ang dapat nating i-consider sa mga pag-aaral sa literatura ng Biblia. Next po. So, ayan, marami pong mga biblical example na ating babaybayin tungkol po sa paradox. Tingnan natin, isa-isayin na natin. Next. Next. Ayan. Meron tayo sa Matthew 10:39. Ang sabi niya po ay, we find by losing. Pambira, no? Pag nasumpungan daw natin, merong mawawala. Di ba? It's a paradox. We receive by giving. Pambira, no? Kapag ka tumanggap ka, ikaw pala ay nagbibigay. Diba? Kaya yan po ay mga paradox in the Bible. Kapag bigyan natin ng kahulugan, tignan natin yung, ito magandang example dito, yung we receive by giving sa Luke 6:38, ay katulad po yan ng bukal. Di ba? Ano ba yung bukal? Ang larawan ng bukal ay ano? Ang larawan ng bukal, habang ikaw ay tumatanggap, di ba? No? Lalo namang dumarami siya. Di ba? Lalo siyang nagbibigay. Di ba? So kaya ganun tayo sa by principle na kapag tayo ay by giving, makita natin yung principle, we are receiving a lot of blessing from God. Di ba? Nakaalala ko sa isang kapatid sabi niya, ay hindi ko po na kailangan. Hindi po. Para ako po ay pagpalain. Di ba? Siya po ay nagbigay para daw siya ay tumanggap. Di ba? Ito naman, nagbibigay tayo para tayo ay tumanggap. Sa Luke 6:38, yan po ang example ng isang paradox. Give and it shall be given unto you. Di ba? Good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom. For the measure you give, you will be the measure get back. Di ba? Yan yung tinuro minsan ni Pastor tungkol sa seed. Pag nagbibigay tayo ng seed, no? Ng kaloob. Next po. We are exalted by being humble. Diba? Kapag ikaw ay naluluklok, lalo ka namang nagpapakumbaba. Diba? Ang magandang halimbawa dyan, si Joseph. Diba? Siya ay naluklok bilang isang prime minister, pero nanatili sa kanyang buhay ang pagiging isang humble na lingkod ng ating Panginoon. Matthew 18:4, we become great by becoming small. Yan yung mga principle ng mga Christian leadership. Di ba? Yan po ang mga principle ng mga Christian values in life. No? Na we become great by becoming small. No? It's a paradox. It seems contradict to each other, but it is not. Matthew 18:4, whoever humbles himself like this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. Di ba? So, maliban na matulad daw tayo ng isang bata. Di ba? Na tayo ay para matawag na dakila sa kaharian ng Panginoon. Bakit? Dahil yung nature ng bata ay madali pong magpatawad. Di ba? Hindi lilipas yan. Kaya tayong mga matatanda, huwag po tayong sasali sa away ng mga bata. Kasi yung away ng mga bata, saglit lang yun eh. Di ba? Yung mga matatanda, hindi. Talagang kapag ka nagkagalit, ay naku po, mahabang panahon yan bago magkasuluyan muli ng kandila. Next po. So, ayan, another example of a paradox. Our weakness is our strength. Ayan po yung 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. No? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Di ba? Parang it's hard to understand. Parang sasabog yung ating kaisipan because it's not natural. Di ba? Reason. Di ba? Kaya yung logic minsan baksak eh. Di ba? Hindi natin pwede i-apply yung man-made logic talaga sa Biblia eh. Di ba? Napakahirap pa naman. Sa tulad ko rin na ang tinapos ko po ay philosophy. Kaya napag-aralan natin yung mga philosophy. But so far, naintindihan natin iba yung Christian philosophy pala. Di ba? Bakit? Kasi ito yun. Our weakness is our strength. Next example.
We rule by serving. Diba? Ano raw ang isang Kristiyano? Naghahari tayo, pero tayo po ay naglilingkod. Diba? Kaya may kaibaan yung Christian leadership sa mga boss ng sanlibutan. Diba? Kaya nung araw sa panahon ng Roman Empire ay natakot sila na mga kanilang mamamayan ay nagiging isang Kristiyano. Kasi naintindihan ngayon ng mga Kristiyano na ang by ruling is by serving. Kaya yung master at saka yung slaves pagdating sa church, iisa lang eh. Pare-parehas lang. Parehas silang may karapatan magpuri at magpasalamat sa Panginoon at parehas din ng kanilang level sa kalagayan bilang tao sa harap ng ating Diyos. Next po. So, ito pa, another paradox sa Galatians 2:20. We live by dying. Nabubuhay ka para ikaw ay mamatay. Very complicated. But so far, naintindihan natin being a Christian sa Galatia 2:20, sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. Kaya pala nagagawa natin magtagumpay. Diba? Sa buhay dito sa lupa. Na kahit ka na minamaliit. Diba? And yet, you feel great kapag alam natin na ang Diyos at Kristo ay nabubuhay na kasama natin. Kaya sabi niya, I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Next po. Yan, next po. Okay, magbigay na tayo ng mga magandang biblical example ng paradox. Bigyan natin ang patungkol kay Abraham at saka kay Sarah. Next po. Yan. Basta tayo isang quote. Also, I would like to show a paradox right quick. That's when God called Abraham and told him when he was 100 years. Ilang taon po siya? 100 years. Yan. Tingnan natin yung background. Yan, tingnan natin. Hindi po, wala pa. Yan. Sarah was 90. Tanda natin, ilang taon po si Sarah noon? 90. No? 40 years past the time of menopause. Diba? Pag 40 years ka na may menopause na. Maswerte na lang kung umabot ng 50. Yun po talaga yung regulation sa kalagayan ng isang babae. Di ba? And Abraham, whose life was good as dead. Ano raw yung buhay na yun? Ang buhay na yun ay as good as dead. And Sarah was barren to begin with. Talagang siya na hindi na pwede nang magkaroon ng anak sapagkat siya ay may edad na. Her womb as good as dead. Yun na yung kalagayan ng kanyang tiyan. Yet God said that He would bring through them a child. That's a paradox. Diba? Lola ka na eh. Diba? Talagang imposible na magkaroon na ng anak. No? As the doctor, at tanungin natin daw yung doctor, if a woman 100 years old could raise a baby, pwede pa ba? Diba sa ngayon nga eh, diba? Ilang taon ka na? 30. Naku, mag-asawa ka na. Kasi pag lumipas pa yung panahon, pag inabot ka ng 40, hindi ka na pwede. Diba? Yun talaga yung common literal life natin sa buhay. Pero, tingnan natin nga, no? Kung doktor ay magpapaliwanag, imposible na po ang mga bagay na magkaroon pa ng anak tulad ni Sarah. No? It's impossible. It's impossible. It's incredible. No? But she did it because God said she would do it. Remember, a paradox is it's impossible thing. It's an incredible thing. Di ba? Pero yung pananampalataya mo, dapat maintindihan mo yung paradox. Kapag ka ang Diyos ang nagkaloob at nangako sa iyo, ay mapapangyari po. Amen? Amen. Next po. So, yan po ang unang paradox na ating nakita. Ikalawa, sa buhay muli ni Abraham. Tingnan po natin. Next po. So, kaya, it was incredible when Abraham
taken Isaac to the top of the mountain, his only begotten son, and took him up to the top of the mountain to offer him as a sacrifice. Imagine, nung binigyan na ng anak si Abraham, pero anong ginawa ng Diyos? Di ba? Nagkaroon ng pagsubok para sa pananampalataya ni Abraham. So kaya, nung nandun na sila, handa nang ibigay ang buhay ni Isaac. Tinaas ni Abraham ang kanyang punyal. At nang itatarak na para kay Isaac, diba? Nang itatarak niya na, stop! Bakit? Sapagkat meron talagang unang kaloob ang Panginoon. Ano yun? Yung ram. There was a ram hooked by its horn in the wilderness on top of the mountain. Where did the ram come from? Saan daw nanggaling yung ram? Kung papansin natin, kung tayo ay mag-back to the future, mag-stop tayo doon, babalik tayo doon, imposible yun. Sapagkat ang isang ram na maglalakbay ay mahirap makarating sa mas mataas na dako sapagkat doon pa lamang sa kanyang daraanan, siya po ay tatambangan. Di ba? Maraming panganib. Maraming mas mabangis na mga hayop doon na pwede siyang lapain at hindi na siya makakaraping doon sa tuktok ng bundok. Di ba? Next. So, nakita natin na pinakita ng Panginoon, God provided a way of worship. Ang Diyos ang nagkaloob. Hindi si Isaac ang tunay na sakripisyo, kundi ang sakripisyo ay magmumula talaga sa Panginoon sa pamamagitan ng isang ram. It's a paradox. Di ba? It seems contradict. Di ba? It seems incredible. It seems impossible. Yet, it is really true na ang Diyos ay nagkaloob ng tunay na sakripisyo. Next. Ayan, tingnan natin ang kwento. Ayan. And there was a ram hooked by its horn in the wilderness of top of the mountain. A paradox. Where did the ram come from? How could it be 100 miles from civilization without being killed with lions, jackals, and wild dogs and these things? Where did it come from? How did it get there on top of the mountain where there's no water? Paano siya mabuhay? Mahirap doon. Di ba? Pero ang ram ay buhay na pinagkaloob ng Panginoon kahalili ng pagsasakripisyo kay Isaac. So dito makita natin na he called the name Jehovah Jireh. The Lord's provided himself as a sacrifice. It's incredible, but yet it is really true, for he is Jehovah Jireh. Incredible things to our knowledge and science, but yet it is really true. That is a great paradox. Ba, napakaganda, no? Na ang paradox ay hindi kayang abutin ng ating kaisipan, kaya nga paranormal eh. Di ba? Di ba? Beyond our comprehension, beyond our studies, beyond our knowledge, yet God gave it to us in order for us to understand that He is the God of Creator. And nothing to worry, mga kapatid. Next po. So, yan po yung the mystery of the ram. No? Ito po ay na-record sa buhay ng ating Panginoon din sa Matthew 11:22-23 when He said, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass. You can have what you said. It's incredible, but it's true. It's a paradox. Next po. So, next example of the paradox in the Bible ay sa buhay ni Noah. His message about the flood. So, ang mensahe ng baha ay another example of paradox. Unbelievable. No? Unscientific.
Yung mensahe na yun ay imposible talaga sapagkat wala ng rain. Di ba? Hindi mo kayang maintindihan yun sa panahon na yun sapagkat wala talaga ngayon sa science noon, walang ulan. Di ba? Parang kakatuwa na mag-build ka ng isang malaking bangka, di pa nila lubos na naintindihan kung ano yung purpose ng bangka. Di ba? Pero yun ang maganda nga pag pinag-aralan mo talaga yung history ng ating intercontinental, yung 7 continents nung araw, isa lang yan. Buo lang yan. Kaya ako'y nagagalak mag-aral ng history sapagkat makita natin yung ating pinanggalingan kung paano. Di ba? Na kaya wala namang isla-isla nung araw na pwede ka palang maglakad, baybayin. Sa Palawan merong gano'n, merong isang isla na merong panahon na hindi mo kailangan magbangka. Maglalakad ka lang para maabot mo yung kabilang isla. Duktong-duktong yung mga lupain ng ating mundo, mga lupa dito sa mundo. Next po. So, paradox in Noah's time. When Noah, a man, just an ordinary man, he became a prophet. No? Was a prophet of the Lord. Perhaps farming. So God told him, prepare for rain to come from heaven. When there was no rain. There would never be no rain. There's no way to get rain up. And it had never rained on the earth. There was no seas. There was no waters. But yet God told him to make an ark for saving of his house. And God brought the rain down. It was a paradox. Unscientific. Incredible. Beyond our comprehension. But it is a paradox because it is really true. Di ba? How many years nangaral? Sa ngayon sa tala, 120 years. Ako po, napakahabang panahon. Enough na para sa isang generation na Psalms 90 verse 10, na ang buhay ng tao ay 70 years. At kundi dahil sa kabutihan ng Diyos ay umaabot sa 80. Kaya kung ang edad mo ay 90 years old, 100 years old, ikaw po ay napakapalad. Di ba? So kaya si Noah, nangaral siya 120 years. Di ba? And God brought the rain down. It was a paradox. Imposible sa panahon nila. Yet, ito po ay nangyari. Ngayon din yung mga pangangaral di ba? Magkakaroon ng talagang pagkita sa alapaap, ang Panginoon, sasabihin ng mga masama, hindi sila makatingin doon sa mga paparating ng kaluwalhatian. Revelation 16. Sasabihin nila na maguho ang mga bundok. Imposible pa sa atin. Pero kung titingnan nga natin yung mga lindol posible rin di ba? Muli, nangyari sa Canada naman. Imagine, nagagandaan mga building. Di ba? Na kaya huwag tayong magmamalaki kung tayo ay merong condominium na. Di ba? Kasi there's no permanent on this world. Di ba? Kaya mas mabuti na ikaw manatili in the house of the Lord sapagkat alam natin na mayroon pong purpose ang Panginoon sa inyo at sa akin. Next po. So, sa panahon ni Noah ay talagang humantong ang malaking baha na nangyari sa mundo. It's a paradox. Hindi nila kayang abutin beyond our comprehension, beyond our reason. Di ba? Kung mag-aral sila ng mga cosmology tungkol sa Earth, imposible magkaroon ng baha. Di ba? Pero talagang sangayon sa kasaysayan ay nakita natin na nagkaroon ng baha. Next po. So, tingnan natin ang ika-4 na halimbawa ng paradox. Ito pong 3 kaibigan ni Daniel. Di ba? Alam natin na nabigyan ng mensahe si Haring Nabucodonosor sa pamamagitan ni Daniel. At yung kanyang panaginip na nakalimutan ay naipaliwanag. Pero hindi sumuko itong si Haring Nabucodonosor. Sa halip na magpagawa siya ng imahin na merong iba't ibang bahagi ng metal, ginawa niyang lantay na ginto. Di ba? Upang sa gayon ay pasambahin ang lahat ng mga tao. Mabuti na lamang, meron 3 lingkod doon sa province ng Susana na merong tapat ang Panginoon na mga lalaki. At ito yung 3 kaibigan ni Daniel. Yung tanong dyan, bakit wala si Daniel dyan? Hindi po siya napasama doon. Kasi sila po yung nasa field.
Si Daniel nandun sa kaharian mismo ng hari. Kaya hindi po siya napasama. Pero tingnan natin yung kwento. Next po. Yung kwento, it was a paradox when the Hebrew children that had decided, no, they would stay with God's word. Nung sila'y mangumawak sa salita ng Panginoon, talagang tinindigan nila na hindi sila sasamba sa ibang Diyos. Di ba? So sila'y tumindig. No? Tingnan natin kung ano ang pangyayari. Alam natin ang pangyayari na nakagawa ng kautusan. Ng susuway ay itatapon sa isang hurno ng init ay 7 beses. Grabe ka, ano yun? Nasubukan niyo na bang magsunog ng mga kahoy, ng mga dahon sa gubat? Di ba? Talagang pag tinapo mo yung mga sanga, pag lumagablab yan, tumakbo ka na. Kasi masakit eh. Talagang nung ako'y nagsunog sa Palawan, ay doon ako nakaranas, talagang ang sakit sa init. Kaya tingnan natin yung pangyayari sa kanila, no? But yet those men, nakita natin, nung sila'y tinapon doon, in the furnace for perhaps 3 hours, imagine, nakatatag sila 3 hours, at habang tumatagal, ay nakakita pa sila ng isa pang nilalang. Di ba? Next. Kaya tingnan natin, pansinin natin. Sabi nga nung hari, di ba yung tinapon natin 3 lang? Bakit ang nating nakita ay 4? At buhay. Na samantalang yung nagtapon sa kanila ay nangamatay. Bakit? Dahil sa sobrang init. So it's a paradox. Di ba? Contradict to our understanding, no? Unscientific, beyond our comprehension, yet they are still alive. Buhay po siya. Di ba? Because of their faith. That's the paradox of their faith. Na sila kaya sa tunay na Diyos at sila hindi napahamak at nasaksiyan pa ito ng hari at ng mga kasamahan doon sa kanilang kaharian. Next. So, tingnan natin, no? Sabi nga ay sa ngayon sa kwentuhan na kanilang pinagkwentuhan, they said, we had put 3 in. 3 lang yung ating inilagay. Pero he said, I see 4. 4 yung ating nakita. That was made the paradox that one looks like the Son of God. Eh siyempre sila yung mga believer ng mga pagano, marami silang mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi nila, yung isa ay Diyos natin. Di ba? So yung kanilang pangunawa talagang hindi nila naintindihan na ito ay yung Son of God. No? There were heathens, oh God, and His great word. Nandun ang salita ng Panginoon na fulfilled sa kanilang karanasan, nakita nila ang anak ng Diyos. Yan po yung tinatawag na pre-appearance of Jesus Christ in the Old Testament. Di ba? Na may napangyari na. Meron na silang nakita na halimbawa ng mga pangako na ang Diyos ipapadala niya ang kanyang anak at yun ang kanilang nakita doon po sa fiery furnace na nakasama ng 3 kaibigan ni Daniel. Next. So, kaya another paradox, tingnan natin sa buhay naman ni Goliath. Di ba? Eh kung titingnan natin, doon pa lang sa itsura pa lamang sa literal paradox na. Kaya bang talunin ng isang maliit na tao ang isang giant? Imposible yun. Eh ilang araw na naghahamon si Goliath. Di ba? Malinaw sabi niya, give me men! Kaya nga nagbiro silang iba Bakla ba si Goliath? Give me men Di ba? Bigyan niyo ako ng mga lalaki! Ibig sabihin ay tapatan yung kanyang lakas. Kaya alam naman natin ang nangyari ay hindi makaimik yung mga Israelita. Di ba? Until such time na si David ay dumaan at mismo nasaksiyan niya yung paghahamon ng isang giant. Next. So, sabi nga, there come a time when God's army had got cowardly and was afraid of a man. Yun yung malungkot. Na yung God's army ay natakot. Nagpubli sila Di ba? So, hindi nila kayang sagutin yung hamon ni Goliath.
No? When they let one man that was 3 times any of their size stand out on the side of a hill and say, "Now, you trust in a real God." You say, "Well," sabi niya, "one of you fellows come out and fight me. And we won't have any bloodshed." Wala nang ibang paglalaban pa na magdadanak ang dugo. Isa lang ang ipadala ninyo. Di ba? Pero sabi nga, the enemy of God had backed the church of God against the hillside and they were taking it. They were afraid. They were cowards, no? Para silang pinanghinaan ng mga lakas ng loob. The next po. So, makita natin, maganda, nagpadala ang Diyos ng kanyang army. Sino yung army niya? Pambira, no? It's a paradox. Pag sinabi mong army ay hukbong sang datalangan yan. Di ba? But God sent His army and it was David. It's a paradox. Di ba? Unbelievable. Unscientific. Beyond our comprehension. Beyond our reason. Yet, kaya mananagumpay ng isang lingkod ng Panginoon laban sa higanting ito na naghahamon. Laban sa kanyang mga anak. Tignan natin. Diba? Si David, pinatry sa kanya bago ka lumaban, subukan mong suotin muna yung mga damit na panlaban. Diba? Kailangan yun eh. Kaya lang, nung sinuot na ni David yung damit na panlaban, mabigat yun. Malalaki talaga si Saul eh. Diba? Hindi na kayang igalaw yung kanyang katawan dahil sa bigat ng kanyang damit na panlaban. Pero alam natin nangyari, yung army ng Panginoon, next, yung army ng Panginoon ay hinubad niya muli. No? Hinubad niya yung damit. So sa ngayon sa kwento, ay the Bible said he was truly that one little man put the whole army of the enemy to flight. Grabe, no? Sa pamamagitan niya, nagawa niya yung army ng kalaban na merong taglay na sandatahan ay napatakbo niya. Bakit? Sinapatumban niya eh. Yung kanilang hero na walang iba kundi si Goliath. No? Ano bang ginawa ni David? Of course, siya po ay naglingkod sa tunay na Diyos. That was a paradox. Looks like God would give that great marching army enough courage to go fight. There were servants of God. Why not go fight the battle of God? That's God's enemy and take it. Looks like He would give them courage. But God took one little individual. Tinawag lamang siya ng isa. Mga kapatid. Kaya, tandaan natin ang prinsipyo sa kaligtasan ng paglilingkod at pagtindig sa katotohanan ay hindi po quantity. It's always quality. At remember always, majority is not always right. Diba? Kita natin si David. Anong ginawa niya? Inubad niya yung mga man-made na mga protection. Diba? Ginawa niya yung natural na paglilingkod sa Panginoon. Kumuha siya ng 5 bato. Diba? 5 bato. Bakit kaya 5 yung kinuha niya? Diba? Yung kaharap niya ay isa lang. Sa bagay, di niya man nagamit talaga yung 4 na bato. Isa lang yung kanyang kinuwang bato at yun ang kanyang inihagi sa kanyang tirador at tumama kay Goliath at yun ang siyang dahilan kung bakit namatay si Goliath. Pero tingnan nga natin muna yung background kung bakit 5 yung kinuha ni David. Paki-plus po yung isa nating yung paki yun. Okay. Bakit kaya 5 yung kinuwang bato? Di ba? Isa lang yung giant. At isa lang yung nagamit. At may natira pang 4. Alam nyo, si David, hindi naman po siya pupunta talaga sa laban na hindi niya alam. Hindi niya kilala ang Diyos at alam niya ang kalagayan ng kanyang mga kaaway. Kaya naman pala 5 ang bato na kinuha ni David sapagkat 5 pala yung giant din nun. Di ba? Talagang merong si Goliath, merong si Isbi, merong si Sap, merong si Lami.
At yung panglima nga na giant ay meron pang 6 na fingers dahil sa kanyang laki. Diba? Yun po ang literal na giant kung bakit 5 bato ang kinuha ni David. Kaya by his faith is a paradox na yung isang bato para kay Goliath at pwede ang 4 ay para sa 4 pa na mga giant. But so far, hindi na si David yung pumatay dyan. Kundi sa ngayon sa kasaysayan ay ang kanyang mga kawal ay natulad sa kanya na ipinagkalob ang mga giant sa kanilang kamay. Mga kapatid, next po. So, ano ba? Yung 5. Na yung 5 giant ay meron pong katumbas sa ating panahon na 5 spiritual giants in our daily lives. Tingnan natin yung paradox sa buhay ni David. Na napagtagumpayan ang laban sa giant. Bakit hindi para sa isa, ang anak ng Diyos, na ang 5 spiritual giant ay kaya din natin pong pagtagumpayan. No? Tingnan nga natin yung 5 spiritual giant na pwede nating mapagtagumpayan, mga kapatid. Una, habang nahintay natin, una ay fear. Yung takot palagi nandyan sa atin yun. Di ba? Tingnan nyo, yung bata pa lamang, kahit bata pa lang may takot na eh. Doon kahapon, nasubukan na eh, no? Isang maliit na bata, talagang kahit may bangka na, takot talaga sa tubig eh. Di ba? Nandun yung likas ng takot. Di ba? So, yung apo ni Lalabel, talagang nakakatuwa eh. Talagang maramdaman niya, no, ni Madam Monique, nilagay niya, ay, lumulutang pala ako. Nagkaroon ng trust eh. Kaya na-overcome yung fear. Diba? So kaya sometimes kailangan natin yung paradox to understand, to overcome our fear in lives. Diba? Kasi if you don't know our God, hindi mo talaga kayang sumunod. Diba? So yung anak ko, nilalagay ko sa mataas eh, yung bunso ko, jump! Tatalon yun kahit mataas. Pa! Alam niya, sasaluhin ko eh. Bakit? Kasi yung relationship ko sa kanya, alam niya na yung tatay niya, hindi siya pababayaan. Nawawala yung takot. Kilala niya yung kanyang ama eh. Subukan mo na sumubok yung aking kaibigan. Sabi niya sa anak ko, jump! Ay, hindi talaga eh. Sabi ng bata, hindi talaga eh. Bakit? Kasi wala doon yung trust eh. Diba? Kapag kilala mo ang ama, mawawala po yung takot. Mga kapatid, tandaan natin, we need to overcome our giants. If we understand the paradox of David, we can overcome the fear of the giant of fear. Diba? Number 2, sa buhay ng tao, nandun palagi yung doubts. No? Tandaan natin, yun yung palagi. Kaya minsan ay magkaroon tayo ng konting tinatawag na self-worth, self-esteem. Diba? Na kumbaga kapag nakita mo ang kalagayan mo that you are sons and daughters of God, you can overcome ang anumang mga pagdududa. Kaya nga ABC nga eh, diba? Sa pananampalataya, ano yun? Ask, believe, and claim. Minus doubt. Diba? Yun yung palagi na dapat nating aalisin. Yung letter D, yung pag-aalinlangan. Okay, number 3, yun yung mas patindi dyan, yung pride, yung arrogance. Nakita natin si Saul, malaki siya, gwapo siya. Pero dahil sa kanyang katanyagan, sa kanyang laki na nakabase ang kanyang pananali sa physical, ay nag-alinlangan din siya. Di ba? So, unless na nakita niya na merong isang lingkod ng Panginoon, they can win the battle. Number 4 na giants in our lives ay yung self-pity. Ito kabaliktaran naman. Yung, di ba, sabi natin parang ang hirap bumangon. Di ba? Bakit lagi kang awa sa sarili mo? Lagi kang talunan. Pinakamahirap po yan sa lahat, mga kapatid. Kaya nga, natatanda ako nung huli kong uwi ng Palawan, from Puerto, ay nalungkot ako kasi nagserbisyo muna kami sa funeral dahil doon sa isang bata. Imagine, napagalitan lang.
No? Napagalitan lang siya, pero ilang hours lamang, nakita na siyang nakabigti. Nung ako'y naimbitahan, napasama, na para ipanalangin yung mga mahal sa buhay, paglingkuran yung namatay, ako'y nalungkot. Bakit? Kasi yung bata, maganda. Matino naman yung kanyang kalusugan. Di ba? May pinag-aralan naman. Third year, sa criminology. Criminology pa yung kinukuha. Pero bakit? Nung napagalitan ay dumating sa kanya yung ganun. Ako, talagang hindi ko rin yan na, kumbaga, hindi kaila po sa akin yan. Naranasan ko rin yan. Napagalitan ako ng nanay ko. Pumunta ako sa Quiapo. No, meron dong crossing from Quiapo to Lawton eh. Sinubukan ko dong gumilid at subukan ko rin tumalon. Kasi napagalitan din ako eh. No? Mabuti na lamang ay nakita kong mataas. Pero dahil sa awa mo sa sarili mo, self-pity. Self-pity. One time ako'y nakasakay sa jeep, nakita ko yung isang dalaga, may malaking hiwa sa gilid. Sabi ko, bakit kaya may hiwa? Yung tao nakakagawa ng mga ganung bagay kapag dumating sa buhay mo yung self-pity. Yan po ay tinatawag nating spiritual giant. Kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka po pababayaan. Kahit anong kagipitan ng iyong battle sa buhay, ay mananagumpay ka sapagkat you are sons and daughters of God. Yun yung claim dapat na mapangawakan natin. Like David, hindi niya inisip na kahit may discouragement pa, di ba? Yung mga kapatid niya mismo ginamit na bakit ka pa pumunta rito? Umuwi ka na. Pagtapos mo magdala ng pagkain namin, huwag ka nang magpabida-bida pa. Di ba? Pero nakita ni David yung kanyang calling, mga kapatid ko. Nakita mo ang calling mo, na kaya mong isalba ang iyong tahanan, gawin mo. Di ba? Although minsan may pagpipigil sa'yo, gawin mo. Sapagkat lubos ka magtiwala sa Panginoon at ma-overcome mo ang lahat. Number 5 ay ang unbelief. Lahat yan, na apat na yan, nakapaloob kasi yan sa unbelief. Tandaan natin, yun yung talagang kasalanan. Di ba? Matagal na natin tinuturo dito na ano ba talaga ang original sin? Unbelief. Unbelief. Lahat ng mga bagay na mga nagagawa natin ay hindi po kasalanan, kundi bunga ng kasalanan. Di ba? Okay, next. So, tayo po ay tumungo pa sa isang episode ng Paradox na makita natin. Actually, yung giant, pagka tinignan natin sa Bible, 12 tribes yan eh, di ba? Kaya lang sa panahon ng David ay 5 lang yung ating pong pinakita. Next po. So, tingnan natin. Pagkatapos ng God's army in the life of David, we have another person of God's army. Walang iba kundi si Moises. Ilang taon po siya? 80 years old when he was called by God. So, age doesn't matter. Even you are young, even you are old. Kung gagamitin ka pa ng Panginoon, gagamitin ka pa rin ng Panginoon sa isang malaking pagliligtas sa kanya pong sambahayan. So, merong encounter in the lives of Moises doon sa panahon ng siya 80 years old, yung pong pillar of fire na nasa bush. Di ba? So, yun po ang pagkatawag kay Moises. Next po, nung siya ay commission. It was a paradox when Egypt had a great army that they had. The whole world was conquered. They had every nation under their hands. Alam natin, nasakop niya ang buong mundo. Diba? So they had every nation under their hands. When God decided to destroy that army, destroy that nation, looked like He would raise up some Amorite army or some great army somewhere, and He would have set them down, their better equipment, put a consolidation of all denominations together to go down and to fight together, so he would get full cooperation. But God used a paradox. So here's the paradox. He took an old man, 80 years old, and never put a sword in his hand. Diba? Walang Richard na
kukuha ng espada sa isang bato na kung sino makakahugot ng sword ay siya yung merong kapangyarihan na lumupig ng buong bayan. Walang ganong kwento. Di ba? Ang kwento sa Biblia ay isang 80 years old na dating siya ay nasa kaharian ng 40 years old. At yung 40 years old, half of his life doon sa wilderness. Intelihenteng karunungan doon sa Ehipto at kapapakumbabaan naman na espiritu doon po sa ilang. Di ba? Kaya yung panahon na yun ay handa na ito po si Moises. So he took an old man, 80 years old, and never put a sword in his hand. But an old crook is sick. Ikaw ba, papayag? Papadala kita sa kaharian ng Ehipto. Ang dala mo ay tungkod lamang. Ano kaya ang magiging imagination natin? Kung ako yon, of course, sa amin po ko. Panginoon, bakit yun ang ibibigay mo sa akin? Dapat ang ibigay mo sa akin ay talagang malaking tangke. Di ba? Malaking basuka. O kaya yung katulad ng pinapadala ng mga kalaban ng Israel ngayon na talagang mga pisahing papawid. Di ba? Hundreds yan. Di ba? Thousands yan. Di ba? Mabuti yung Israel, nakaka-produce din na kayang salubungin. Pero walang ganun. Dito makita natin, nang ipadala si Moses ay tungkod lamang. Pag i-check ninyo sa inyong Bible, pagka nagbabasa po kayo ng Bible, tignan po ninyo yung cross-references, tignan ninyo yung tungkod. Yung kanyang typology niyan ay walang iba kundi Word of God. Mga kapatid, yun lamang po ang sikreto ng paradox in our lives. In order to conquer fear, in order to conquer doubt, in order to conquer our arrogance. Yun yung kailangan natin. Kung ano yung nasa kamay. Tanong ng Panginoon sa kanya, ano ang nasa kamay mo? Nasa kamay ni Moses ay tungkod lang. Di ba? Kaya makita natin na he brings it to a paradox. A crook stick of a shepherd instead of a marching army to defeat a nation to rule the world. Di ba? God's army, David and Moises. Look, next po. So kaya nakita natin na it's another paradox. Just one man conquered the kingdom of Egypt. We can conquer the world. Just one man. Through our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Next, John the Baptist. John the Baptist don't have a degree. Ako dito po ako pinakumbabari ng Panginoon. Kasi alam mo ang tao, yung edukasyon, pinapapapap niya yung ulo mo. Di ba? Pinapapapap niya yung ulo mo. Kaya minsan parang nagbabago yung karakter. Di ba? Ng ibang tao, kapag meron ng mataas na edukasyon, akala mo hindi na nakatungtong sa lupa. Hindi ba? Tabi-tabi po. Parehas lang po tayong professional. Minsan dumating yan sa ating buhay. Di ba? Minsan ay ayaw mo nang dumalo, ayaw mo nang sumimba. Lalo na kung ang speaker di tulad mo na nakagraduate. Tabi-tabi po. You have to listen to the man of God. Kahit ang isang tao ay wala pong pinag-aralan. Kung siya yung tinawag ng Panginoon para mangaral sa'yo. Di ba? Nakakalungkot yan There are some engineers, doctors, architects. Remember that you are putting yourselves in the box. Yung tunay na karunungan nasa Diyos. Ayaw mong dumalo, ayaw mong makinig sa salita ng Panginoon. Sabi mo, dahil marunong ka na at mayaman ka na, dahil sa na-achieve mo ng iyong academics, I'm so sorry. Isang araw, naglalakad ka, nauntog ka sa poste ng Meralco, nawala na ang iyong intelihensya. Saka ka magpapatawag ng chaplain, saka ka magpapabasbas, saka ka hihiling sa mga mahal mo sa buhay na pagdating doon sa church ninyo, ipanalangin mo naman ng ating mahal sa buhay. It's a paradox that we have to completely understand in the life of John the Baptist. Even he don't have the degree. When God called him and to preach, you have to listen.
You have to repent. Even if you are a bishop or a president of a certain religion, if somebody condemn you because of your misdeed, you have to repent. Look at John the Baptist, di ba? Sabi nga, John said, the axe is laid at the root of the tree, and the axe is the word of God. Every tree that don't bring forth the right fruit, hew it down and cast it into the fire. God bring us another paradox. And that's John the Baptist. I was just speaking instead of his well-trained priest of that day. Dapat tawagin na lang yung mga doctorate para siya yung maganda ng pagparito ng Mesiyas. Di ba hinintay nila yung Mesiyas for many thousand years? Pero bakit hindi yun ang mga tinawag, yung mga doctoral degree? Di ba? So nakita natin, si John the Baptist, siya po yung forerunner ng Panginoon. It's a paradox. Although uneducated in a proper way manner dito sa sanlibutan, pero siya ay educated in the Word of God. Di ba? Yan po ang paradox na nakita natin sa buhay ni John the Baptist. Next. So, don't have a degree. Next. So, it was a paradox. So, how God? Why did He come down? No? To that big school up there at Jerusalem. Biro mo, pinuntahan niya yung University of Theology. Di ba? Pinangaralan niya. No? Why did he come to Caiaphas, the high priest? Why he did not come to some of those great trained men who had been trained from childhood, and their fathers had been trained before them, and their fathers before them, for generations after generation after generation. Trained school, and in school, fine, high cultured, educated, and then pick up an old man out in the wilderness that never had a day's schooling in his life. Yun yung challenge po, mga kapatid. Yun yung panahon na awakening. Wake up! Na merong lingkod ng Panginoon na hindi nag-aral sa secular school, yet God called him to preach the gospel. So do not be afraid. If you don't have proper training in a theological school, if God called you, stand up and preach the word, mga kapatid. So we honor you, we salute you, na talagang you dedicated your lives to God just like John the Baptist. It's a paradox. It's a paradox. If God called you, diba? Iba yung pag tinawag ka ng Diyos. Problema kapag tinulak ka eh. Diba? Yung mga pastor daw, tatlo yan eh. Ha? Tandaan niyo po, hindi po pare-parehas ang pastor. Tatlong tipo yan. Tinawag, tinulak. I'm so sorry. Meron po kasi tinopak lang. Diba? Yung wala nang magawa sa buhay. Kaya gusto niya na maging somebody. Kaya gagawin niya ang lahat para tawagin niya siyang isang manggagawa. I'm so sorry. Talagang merong ganun. Diba? So, okay pa yung tinulak kasi darating yung time maramdaman niya na siya po ay tinawag ng Panginoon. Okay po ba? So, kaya yun po ang life ni John the Baptist. Next po. And the last one ay the huling paradox na ibigay po natin sa umagang po ito. There are so many stories about paradox, but we don't have enough time. So, Mary is a paradox. Her virgin birth. Next po. So, sabi nga, ay, the virgin birth of our Lord is incredible, unbelievable, beyond our comprehension. No? Beyond our, sabi natin, natural logic. Mabubura, mababasag yung ating pag-aaral sa logic na art of reasoning. Diba? Bakit? Ano ba yung pangyayari? No? Here's a woman, no? For a woman to bring a child without knowing a man, it's impossible. Unscientific. Unreasonable. Unbelievable. Yet, it's a paradox. It is really true, mga kapatid. God did it. God did it. See, it's a paradox. Took a little old man down there, a little old girl,
engaged to some men about 45 years old. She herself was about 16 or 18 and engaged with this man who was a widower of 4 children, and then took this woman, overshadowed her by the Holy Spirit, and conceived in her womb the body, that tabernacle of the Almighty God. Just imagine, yung gene of God was put in her womb. It's impossible. There's no man. There's no contact. Yet, he was pregnant. Di ba? So, it's a paradox. Next. So, now, if we are those attributes of God, we cannot live by creeds. We cannot live by denominationalism. We must live by the word. Because the bride is a part of the bridegroom, like any wife is a part of her husband. Therefore, we must be the word bride. And what is that word bride? The manifestation of the hour. Yung tunay daw na nobya ng Panginoon, hindi po siya nabuntis ng kredo, ng dogma, ng mga denomination. Yun yung dapat na makita natin. Yun yung pinipreach na matagal na ni Pastor Solieta sa inyo. Di ba? Yun yung kanyang nais na talagang ma-impart sa inyo. Na yung word na yun, ay kayo yun. Diba? Because you are, sabi ni Pablo, we are the living epistle. Kapag kinain ninyo, magiging parts of us, and we will live according to the word. Ganon ang kwento sa buhay ni Maria kung paano siya nabuntis sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Akala kasi nung iba, laging always carnal. Diba? Always animalism. Always bestiality. Remember, yung unang kapanganakan ng tao, hindi sa pamamagitan ng pagbubuntis. Adam was created according to his word, according to his image and likeness. Ganon din si Eva. Nung ipanganak si Eva, hindi siya pinanganak na merong puso na, diba, na nakonekta sa kanyang nanay. Wala siyang nanay. Ang kanyang nanay is a paradox. Ay ang kanyang asawa, kanyang partner, na walang iba kundi si Adam. Diba? Hindi po contradictory, sasabihin natin, Pastor, biblical ba yan? If you don't know it, hindi mo nabasa yung Genesis mo. Kung hindi mo pa rin naunawaan, nabasa mo, ay wala ka talagang revelation. Hindi ba? So, itong paradox na ito sa buhay ni Mary is a manifestation of the hour. That's the bride. Ganun po yun, na tayo, hindi mo na kukontrahin yung word of God kapag yun ang buhay mo. Di ba? So, kaya, next, makita natin kay Mary. Next natin. Next. Okay. So kaya, hindi ko na na-plus pala. Hindi ko na na-i-arrange po. So far, it's a paradox for Mary to give birth. Dahil hindi po siya nakakilala ng lalaki. It's contradictory to natural phenomena. But beyond paranormal, it's incredible, unscientific, unbelievable, beyond our comprehension. Yet, it is really true na ang Mesiyas ay nasa kanyang sinapupunan at ang pangakong kaloob na Panginoon na binhi doon sa Genesis 3:15 ay naibigay kay Mary. Mga kapatid, yan po ang paradox sa ating pananampalataya na kaya't may mga bagay sa ating buhay na minsan mahirap po nating maintindihan. Pero dahil sa pagtitiwala sa Panginoon, ibibigay niya ang pangunawa upang maabot natin ang kanyang kaisipan, ang kanyang kaunawaan, kung ano ang kanyang ginawa before He laid down the foundation of this world. Yun yung maganda ron eh. Pag naintindihan mo na you are part of the bride, maintindihan mo. Nung araw, di ako naniniwala doon sa predestination. Pero it's in the Word of God. Nandun na yung lamb before
the foundation of the world. Mean to say, in his mind, in his thoughts, sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, ikaw ay bahagi doon. Kaya ikaw ay magtatagumpay, malalabanan mo ang lahat ng pagsubok. Kahit anong pait na ng ating karanasan sa buhay, ay binigyan na tayo ng mga biblical examples na sa kanilang buhay, napatunayan natin ang paradox of faith. Nawa, mga kapatid, marami pang kwento na nais kong ipagkaloob sa inyo, pero baybayin ko na lamang yung pinakalas bago po ako magtapos. Next po. Next. Sa huli na tayo. Doon sa Hebreo. Yan. So, last verse natin ay Hebreo 11:32 at saka sa Judge 11:32. I-plus na lang natin. Nais kong bigyan kayo ng isang huling paradox. Ito po ay sa buhay ni Jephthah. Sino si Jephthah? Si Jephthah po ay isa sa judge. No? Isang judge siya. Sa ngayon sa Hebreo 11:32, what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, and Samson, of Jephthah, of David also, and Samuel of the prophets. Kaya kung babaybayin natin lahat niyan, ay hindi po tayo matatapos kagad. Pwede po tayo mag-isang oras. But so far, we have limited time. I just would like to discuss about the life of Jephthah. Tulad ng sinabi ni Paul. His name is recorded in the book of Heroes of Faith. Yung kanyang pangalan ay natala sa dakilang mga mananampalataya. Sino si Jephthah? Si Jephthah, na-record po siya sa aklat ng Judge 11. Sa ngayon sa kasaysayan, ay, next po. Sa ngayon sa kasaysayan, ay siya po ay isang lingkod ng Panginoon na kung saan ay tinawag siya ng Panginoon na mamuno sa kanyang mga anak. No? Si Jephthah ay merong malungkot na nakahapon. Siya po ay pinalayas ng kanyang mga kapatid. Di ba? Dahil sa siya ay pinalayas ng kanyang kapatid sapagkat siya ay anak sa buho. So, yun po yung salitang Tagalog. But so far, alam natin na merong ibang ina itong si Jephthah. At yun lang, malungkot sa kanyang buhay ay siya po itinakwil ng kanyang mga tunay na kapatid. Anong nangyari kay Jephthah? Dumating yung panahon na hindi siya nanatiling mababa, na siya binubuli-buli, masopar, siya pinagsikapan niyang i-develop ang kanyang sarili. Pero dumating ang panahon sa kaharian ng mga Israel na sila ay nais na sakupin at walang leader. Kaya nagsumikap ang mga elder maghanap ng leader at kanilang nabalitaan si Jephthah. Sa ngayon sa pagpapaikli ng istorya, lumapit sila kay Jephthah. Basahin niyo yung Judge 11. At doon sa Judge 11, makita natin na sabi ni Jephthah, ngayon, noon ako'y tinakwil ninyo, bakit ngayon kayo ay lumalapit? Parang katulad ni Joseph din. Siya'y pinagkanulo, diba? Pinagpili, sinaktan, diba? Pero lumapit ang kanyang mga kapatid, di ba? Lumapit sa panahon ng kagipitan. Si Jephthah ganun din. Pero sabi niya, kung ako inyo talagang ihalal at pipiliin yung leader bilang isang hukom, ay kinakailangan muna na kayo'y magpadala ng mga sugo. At habang nagpapadala ng sugo, si Jephthah, siya po yumukod at nanalangin sa Panginoon. Sa ngayon, sa pagpapaikli ng istorya, ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya. Kaya, nung ang Espiritu ng Diyos nasa kanya, siya pa'y bumitaw ng isang pangako. At ang pangako niya ay, kapag uwi ko, kung ako'y pagtagumpayin, sino mang lalabas sa bahay ng aking tahanan ay aking handog na ipagkakaloob sa iyo. So, sa salita, yun po ang kanyang pangako. Tanda natin, hindi masamang mangako. Hindi masamang hindi mangako. Pero kapag ka iyong ipinangako, dapat iyong tutuparin ang iyong pangako. Sa bagay, ang tao kapag nangako ay talagang napapako. Di ba? Pero dandaan natin kapag ang pangako sa Diyos at kapag ka di mo ginawa, mas mabuti pa, ibigti mo ang iyong sarili, lagyan mo ng bato at doon ka sa dagat. Pero si Jephthah, nung siya'y nanagumpay at lumaban sa 6 na bayan,
Alam niyo ang nangyari, mga kapatid? Ang nangyari po nun, pinagtagumpay siya ng Panginoon. Pero pag uwi niya sa kanyang bayan na Mispa, hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako. Ano yung kanyang pangako? Ang pangako niya, kung sino mang lalabas sa bahay ng aking tahanan ay magiging isang buhay na ano. Eto na ang kwento. Nagtagumpay si Jephthah. Alam niyo pagka nagtagumpay ang isang hero, di ba? May pakakak pa nga yan. Kasi hero siya eh. Coming of the victorious, di ba? So kaya, umuwi siya at alam niya yung kanyang pangako. Tumanaw siya at nakita niya yung kanyang kaisa-isang anak na babae. Anong pangako niya? Sino mang lumabas sa bahay ng aking tahanan ay magiging isang buhay na hain na handog sa Panginoon. Kaya yung anak niya, siyempre balitaan niyang paparating yung kanyang tatay na mapagtagumpay. Di ba? Siyempre, praise the Lord, hallelujah. Nagtagumpay. Pero si Jephthah, anak! Hindi na ako makakabalik sa aking salita. Napagunawaan ng anak, ng kanyang anak. Kaya siya po, sangayon sa tala, sa huling yugto ng Hukom 11, ang kanyang anak ay ibinigay na isang haing handog sa Panginoon. So far, sa kwento, kung ating sisilipin ang kasaysayan sa madalian, hindi po yung handog na katulad na ginagawa ng mga Kanaan, kundi siya po ay pinadala sa isang lugar na kailanman ay hindi na nakakilala ng lalaki. Alam nyo, sa buhay ng isang Israelita, kapag wala kang anak, hindi ka biniyaan ng Panginoon. Pero, hindi naman, kumbaga, blessed si Jephthah, bagamat wala siyang anak na lalaki, na walang kaduktong ang kanyang kapilyido. Di ba? Sa bagay, wala pang pilyido, wala nang magdadala. But so far, sa lahi ng lalaki, napakalaga may anak na lalaki. Di ba? Bagamat wala siyang lalaki, may babae naman na magpapatuloy. Pero yung babae na ito, kinuha ng Panginoon at wala nang tala sa kanyang listahan ng mga pangalan dito sa lupa na nabura ang tala ng kanyang mga lahi. But so far, praise be to God. Sapagkat ang kanyang pangalan naman ay nakatala sa aklat ng Hebreo 11 na kung saan nakatala ang mga dakilang mananampalatayang lalaki na ngayon na siyang nagbibigay ng mabuting halimbawa sa ating pong pananampalataya. Mga kapatid, it's a paradox. Who is Jephthah, by the way? No? Sino dito yung ngayon lang nadinig yung buhay ni Jephthah? Let me see your hands. Okay. Talagang aminin natin sa hindi. So far, limited yung view natin kay Jephthah. Di ba? But so far, he was belong to the heroes of faith in Hebreo 11. Di ba? It's a paradox na it's contrary to his life. Na siya ay isang maliit na tao, mababa ang pinagmulan sapagkat pinalayas pa nga siya ng kanyang mga tunay na mga kapatid. Pero hindi yun naging hadlang para hindi siya magpagtagumpay sapagkat alam niya ang paradox of faith na kung magtiwala ka sa Panginoon at anumang pagsubok na ibigay sa iyo ay tanggapin mo sapagkat merong kapalit na higit na mas maganda na ang buhay mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, praise be to God na sa pananampalataya tayo lubos na magpasalamat sapagkat ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang dalangin ko mga kapatid, kayo at ako ay kasama ron, kaya patuloy tayong maglilingkod kahit anumang pagsubok, ang harapin po natin. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo sa panalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, marami pong salamat sa mga katotohanan ng paradoxes ng aming pong buhay. Mga lingkod na inyong pong tinawag, nakaranas ng mga paradoxes in life, yet beyond our comprehension, beyond our reason, yet it is really true, Panginoon, na kayo ang dakilang Diyos
na naglikha sa amin, kayo din ang Diyos na magliligtas at gayon din sa inyong pong nobya ay igagawad ninyo sa mga anak ninyo na narito ngayon na magpapatuloy sa buhay upang maglingkod hanggang sa panahon ng pag-agaw. Kaya po, Brian, ano man po ang ating dinaranas sa ngayon, inuman po ay lalim na problema, sambitin ninyo ito sa Panginoon. Dinig niya po ang inyong hibig. Dinig po niya ang inyong mga raing. At alam niya ang mga panahon na yon na kung paano kayo patuloy na sumasandig sa pananampalataya. Kaya basbasan ninyo ang inyong mga anak nito. Pagpalain kami sa aming pong buhay. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sapagkat itong lahat ay amin pong hinihiling sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bigay ko po sa ating Panginoon. Sige po, patuloy lang po nating palakpakan ng ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. And pwede na po tayong umupo bago po tayo magsimula sa ating pagbibigayan at sa pagpuputol-putol ng tinapay. Ay, gusto ko lang din tanungin ng bawat isa kung pinagpala ba tayo ngayong humagang ito. Ako ay may naniniwala akong bawat isa sa atin ay pinagpala and ang mga tinuro sa atin ay talagang napaka-knowledgeable for us and we are thankful sa ginamit ng ating Panginoon kay Pastor Robert na siyang naging daluyan ng salita ng ating Panginoon and mapalad tayo dahil yung mga ganitong katuroan na hindi tinago sa atin. Amen po ba? Amen. So ayun, bilang mga lingkod ng Panginoon and alam ko, mahal naman natin ang ating Panginoon at mahal tayo ng ating Diyos. Talaga yung mga ganitong bagay ay isa sa mga dapat talaga nating nililinang sapagkat para maging mas mahal natin ang ating Panginoon, di ba? Kasi the more na lumalalim tayo, di ba? The more na ginugusto natin ang salita ng Panginoon and the more na ginugusto natin ang salita ng Panginoon, mas nakaramdaman natin mas napapamahal tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? So ayun, bago po tayo magsimula, dumako sa ating pagbibigayan, pagputol-putol ng tinapay. Dako lang po tayo sa ating mga regular announcement. Siyempre, una na po dyan yung ating gawain every Sunday, tuwing 10 a.m. po para po mas maaga po tayo makapagsimula. And inanayahan ko po ang lahat na before 10 a.m. is makapunta na po rito para rin po makasabay din po tayo sa ating free worship. Sama-sama po tayong sasamba sa ating Panginoon. And next after that is ating afternoon service which is yung youth empowerment service tuwing 2 p.m. naman po yan na ginaganap din po dito sa church. And ito naman po ay mga gawain ng mga kabataan. And inanayahan ko po ang bawat youth na narito no, para po sa ating gawain. Then next, yung afternoon service. Kung meron pong service sa umaga and hindi po kayo maka-attend ng service sa umaga dahil sa mga other reasons, pwede rin po kayong umattend sa ating Sunday afternoon service. Dito pa rin po yan. Tuwing 4 p.m. naman po siya and 6 p.m. And next, ang ating virtual discipleship training tuwing Tuesday naman po yan. Ayun po. Pwede po kayong manghingi ng mga link sa mga core leaders po ninyo or sa mga leaders po ng ating church para po sa mga gusto po pong matuto ng ating discipleship training and encouraging no, yung mga, especially yung mga nakapag-encounter na po dito sa ating church para po sa karagdagang karunungan po para po sa pagpapalalim natin sa ating Panginoon. And next, ayan, tuwing Thursday life group naman po, syempre, hindi tuloy-tuloy pa rin po ang ating gawain sa Ponce Compound, no? Tuwing Thursday po yan, doon po yan sa may Ponce Compound, tuwing Thursday po siya. Okay, malilito na. Ayun, tuwing Thursday and kung kayo po ay malapit po sa lugar ng Ponce and may mga free time naman po kayo, no? At gusto niyo pong matuto para po sa ating magkaroon ng kaalaman po para sa ating Panginoon. Inanyahan po namin kayo na umatin po sa ating Thursday live group po tuwing 5 p.m. po siya. And next, pagkatapos naman po yung tuloy-tuloy po sa Ponce pa rin po sa Campus Family po tuwing Thursday. Sa mga hindi pa po naghahanap na malapit sa Ponce, naghahanap ng life group, po, pwede po kayo at open na open po ang kanilang tahanan para po sama-sama po kayo makikinig ng salita ng ating Panginoon. The next, ang ating street evangelism tuwing 5 p.m. po, doon po sa amin, malapit po sa amin. And kung gusto nyo pong sumuporta, pwede po kayo pumunta. Tuwing 5 p.m. po siya. And after that po, meron naman pong gawain Friday Empowerment Service. Dito po siya ginaganap sa ating church. Tuwing 7 p.m. po siya.
Next. Ayun. Children's Ministry School Supplies Giving Project. Siyempre po, bilang parte po sila ng Children Ministry, sila po ay nangingi po ng ating tulong o po ng ating para po sa mga kabataan, sa mga bata po na mag-aaral po for this coming SEM. And kung meron po kayong may donate, kung meron po kayong puso para po sa mga bata, ay pwede po kayong magbigay ng mga school supplies or pwede rin po kayong mag-donate through GCash sa number po na nakikita nyo sa screen. And ayun po yung lalagyan po nila. Kung meron po kayong maibibigay next Sunday or sa mga darating na araw, pwede nyo po i-contact sila Sister Monique at Sister Leris para po sa kanila nyo po may abot yung tulong po natin. Ayun. Nasa Discipleship Bible Training naman po, the study of Book of Revelation. Tuloy-tuloy pa rin po announcement. Hintayin na lang po natin sa GC sa mga estudyante. Alam ko po na naghihintay na po kayo sa announcement and hintayin nyo na lang po kasi ito ano pa rin po. For the next week ata or next month rather. Ayan, tutuloy na po ang ating Bible training. Then, ayan po, meron po tayong upcoming events dito naman po sa Multimedia Seminar po, April 27, next Sabado. Okay? Sa mga gusto pong matuto ng mga about sa multimedia, kung meron po kayong talent at gusto niyo pong gamitin yung talent na yan para sa ating Panginoon, at gusto niyo rin pong matuto at para magpagamit sa ating Panginoon, pwede po kayong magpalista po sa ating mga multimedia team para po makasali po tayo sa ating seminar. Tuwing sa April 27 po yan, 1 p.m. to 4 p.m. lang po siya. Ayun, the Burning Bush Experience. Ayan. Sino po ang excited na po para sa darating na May 1? Ako po, excited ako. Amen po ba? Excited po ako kasi alam ko sa mga ganitong bagay is dito talaga tayo kinukusap ng ating Panginoon. Even though lahat naman talaga dito sa araw-araw, pwede tayong kausapin natin Panginoon. Pero this experience is one of a kind experience na masasabi ko kasi ito is encounter po ba siya? Encounter? Yes, it is encounter po. Kaya po sa mga gusto pa pong makakilala sa ating Panginoon, mas magpalalim sa ating Panginoon, kayo po ay pwede na po magpalista po sa ating sharing team para po maka-attend po sa May 1, 2024. Gaganapin po siya 7 a.m. to 4 p.m. dito po sa ating church. Ayan po. Pledges per church rental po, syempre po bilang tayo kinausap na ating Panginoon, reveal sa atin ng mga ganitong bagay. And kung tayo po ay mag-pledge po sa ating church, tulong din po para sa ating church dahil tayo po ay nangungupahan po sa ating bahay-sambahan. And sa ngayon po talagang sinusubok tayo, finances, but we believe naman po by faith and by the grace of God, one day, pagkakalooban tayo ng ating Panginoon, yung church na hindi na natin kailangan rentahan. Amen po. Naniniwala po ba kayo doon? Diba? Kung sa maliit na bagay, kaya tayong pagkatiwalaan ng Panginoon, what if sa malalaking bagay? Amen po ba? So, ayun. Meron pa po ba? Announcements? Ayan, wala na po. So, ayun po, inanayahan po natin muli na tumayo ang bawat isa para po sa ating pagbibigay. And sino po ang para po sa ating giving? Okay, maraming salamat. Dadayo po tayo sa ating isang mahalagang gawain, ang atin pong pagbibigay. Sabi nga kanina dun sa mensahe, kung bakit tayo nagbibigay kasi nabibigyan tayo. Kung kaya tayo nabibigyan kasi nagbibigay tayo. Amen? So isang napakadakilang gawain po yan na magbibigay. Unang-una sa Panginoon po yan. Ang sabi nga sa scripture na tayo ay magbigay na hindi napipilitan. Di po ba? Bigay natin yung kusang loob kapag kinanulugdan ng Diyos ang nagbigay ng maluwag sa puso. Amen? O, inanyahan ko po lahat na tayo magbigay. Amen?
Lahat po meron na? Okay. Tayo pong lahat ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa umagang ito, sa tanghaling ito, O Diyos, kami po ay labis na nagpapasalamat, Panginoon. Unang-una, Lord, sa iyong presensya, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na nagumagabay at nararamdaman namin, Panginoon, na kasama namin, O Diyos, sa araw-araw, Lord. Particularly dito sa araw na ito, Diyos, alam namin, Panginoon, na narito ka, O Diyos. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe, Panginoon, na binahagi mo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, alam namin po, Diyos, at nalalaman namin ngayon, Panginoon, na wala talagang imposible, O Diyos, sa iyo. Lord, talagang ikaw po, Panginoon, ang may akda, lahat, Panginoon, ng bagay sa mundong ito. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe at sa mensahero, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa mang dako, Panginoon, kung saan siya dadalhin, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos, talaga. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa iyong provision, Panginoon. Kaya patuloy kami, Panginoon, pakaloob sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa nagkaloob, O Diyos, at marami pong, Panginoon, kaming mga bagay na dapat, Panginoon, ipagpasalamat, Lord, na hindi kayang sambitin, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Lord, naway ang iyong pagpapala at patuloy, Panginoon, na biyaya, Panginoon, ang siya namin pinangahawakan, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat din po, Panginoon, na sa umagang ito o sa tanghaling ito, Panginoon, patuloy naming ginaganap, Panginoon, ang iyong, Panginoong, sinabi, Panginoon, na ang pagpartake namin, Panginoon, sa iyong dugo at sa iyong katawan, O Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon, na ito po ay isang katagumpayan mo, O Diyos, na ibinahagi mo sa amin, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Unang-una sa pagpatawad, Panginoon, at pagtubos mo, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Lord, nararapat ka, Panginoon, pasalamatan, O Diyos, sa mga bagay na ito. Kaya, Lord, sa umagang ito, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong katawan at sa iyong dugo, Panginoon, na talagang siya po, Panginoon, ang nagbuhos sa aming mga buhay, Panginoon. Inayaan mo mawasak, O Diyos, sa iyong katawan upang kami ay mabuo, Panginoon. Maraming po salamat sa katubusan. Maraming salamat sa pagpapatawad ng aming kasalanan, O Diyos. Kaya, Lord, sa umagang ito, patuloy namin pagganap, Panginoon, sa umagang amin pong, Panginoong, pagkain ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas, O Diyos. Inaalala ka po namin, Panginoon, ang iyong mga ginawa, Panginoon, ang dakilang bagay na ginawa mo, Panginoon, ay para sa amin, O Diyos. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa tinapay at ang katas ng ubas, Panginoon. Lord, thank you for the blood. Thank you for the life of God. Hallelujah. Kaya, Lord, patuloy namin binibigkas sa aming mga labi, O Diyos, na sa pamamagitan ng pagganap ng mga bagay na ito, Lord, ang biyaya, ang iyong mga grasya, patuloy, Panginoon, na mararanasan ng bawat isa sa amin, O Diyos, at ang aming mga sambayan ng Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming niluwalhati sa umagang ito. In Jesus' mighty name, Amen. Tayong lahat po. Amen. At babalik ko kay Pastor Robert para po sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagpara sa lahat.
Nagpapasalamat po kami na patuloy kami binibigyan ng buhay, kalakasan, pagtatagumpay. Nawa sa aming pag-uwi, paghayo, Panginoon, ang biyaya ay patuloy na taglay ng bawat sa amin. Pagpalain niyo po aming buting pastor, kanyang team ng iglesyang ito ay sa kanyang paghayo. Nawa ay ang pagtatagumpay, ang ipagkakaloob upang sa pag-uwi ay inspirasyon muli sa bawat isa sa amin. Kaya po, ang lahat na ito na aming hinihiling ay inaasahan at tinugon sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Cristo. Amen.